Well! Hello mga Bebshi! Labas kayo dyan, mga chocolate lovers! Kasi nga naman for today's video ay talagang maiganyo kang gumawa nito. Kaya naman ay simulan na natin mga Bebsh. Gamit lang tayo dito ng sliced bread. At dahil wala akong cookie cutter, gumamit lang ako dito ng plastic na baso para maging bilog ang forma ng ating bread. Depende na sa inyo mga Bebshi kung anong forma ang gusto nyong gawin. After mo namang nagforma ng bilog, so i-flatten natin to. Kahit anong gamitin mong pang flatten, basta ma-flat lang yung bread for the go. So suggest ko gardenia na sliced bread ang gamitin nyo mga Bebsh. Or pwede na din kahit anong available sa inyo dyan. Pwede mo namang ubusin lahat ng sliced bread, pwede din naman na hindi. So depende na yan sa inyo mga Bebshi. For me, ubusin mo na dahil baka magkulang pa. Char. At dahil wala kaming breadcrumbs mga Bebshi, kaya naman ito ang gagawin kong breadcrumbs. At para na din hindi masayang itong sliced bread na natira, ito ang gagawin kong breadcrumbs. So una, hiwain ko muna ito ng maliliit. At pagkatapos kong nahiwa mga Bebshi, isasalang ko na ito sa non-stick pan. Ang gagawin ko lang pala dito ay ito-toast ko lang itong bread. Napakadali lang namang mag-toast. Tatansyahin lang natin ito na tumigas itong sliced bread. Okay na yan mga Beb. Pagkatapos ko namang nag-toast, ay gagamit ako dito ng blender mga Bebshi para talaga maging pino itong toasted bread na ginawa ko. Kung meron naman kayong food processor, ay gamitin nyo yan mga Bebshi para mas madali. Medyo nag-adjust pa nga itong blender dahil dry itong ginamit ko. Ayan na nga mga Bebshi, may homemade breadcrumbs. Sunod ko namang gagawin ay chocolate filling. So gagamit ako dito ng isang lata ng evaporated milk, 5 sachet ng tablia. No worries kung wala kang cocoa powder, pwede mong gamitin itong tablia mga Bebsh. Kung meron ka namang available na cocoa powder, yung unsweetened, ay gumamit ka ng 1/4 cup lang. So dahil matamis na itong Don Pepe Original Tablia, maglalagay lang ako dito ng 3 tablespoon na sugar. At kung unsweetened cocoa powder naman ang gamitin nyo, ay 3/4 cup na sugar ang ilagay nyo mga Bebsh. So ay mekos-mekos lang ito para naman matunoy yung sugar. And then para na din mamix itong cocoa powder. Sunod naman ay isa lang natin ito sa apoy and then maglagay tayo ng 2 tablespoon na cornstarch. Patuloy lang din sa pagmekos-mekos mga Bebshi hanggang sa wala na tayong makikitang lumps. Dapat mahina lang ang apoy. Tapos continue lang talaga ang paghalo mga Bebshi dahil nga naman didikit itong chocolate. So pag ganito na siya ka-sticky, so turn off the heat and then pwede na tayong mag-start mag-assemble. Ay uyi, mag-assemble talaga. Una maglalagay tayo ng filling, chocolate filling sa ating bread. So wag lang masyadong marami mga Bebshi para naman hindi aapaw itong chocolate. So i-close lang natin yung gilid. So i-push mo lang mga Bebshi para ma-close mo, ganun. Bale, i-flatten mo lang yung gilid para secure talaga and hindi aapaw yung chocolate. So after ay i-dip natin siya sa egg. So side by side na pag-dip mga Bebs. Sunod naman ay i-coat natin siya sa breadcrumbs. So make sure na na-coat mo ng maayos sa breadcrumbs mga Bebs. Medyo may similarity sila yung ginawa kong egg sandwich mga Bebs. Ang kaibahan lang talaga is yung forma niya and of course yung filling na nilagay natin dahil chocolate ang ginawa natin ngayon. The same process, repeat the process, charot. Ganyan lang naman kadali mga Bebshi. Ibang-iba talagang outcome nito mga Bebsh. Sobrang sarap. Nang natapos na ako mga Bebshi, nagpainit ako ng mantika at nang medyo mainit na mantika, inilagay ko na itong chocolate pie. So i-fry lang natin ito mga Bebshi in a low heat lang hanggang sa magkulay brown na yung kulay niya. And then medyo uumbok kasi itong bread kaya malalaman mo na luto na siya. So ganito na yung itsura niya mga Bebsh. Baliktarin mo lang siya para naman pantay yung pagka-golden brown niya mga Bebsh. So napakadali lang nitong gawin mga Bebshi. Huwag mo lang talagang lakasan ng apoy para hindi ito madaling masunog. And so preprituhin ko na din yung natira para naman marami ang makakain ito, ganun. And pag hindi talaga siya na-secure ng maayos mga Bebshi, ay lalabas talaga yung chocolate filling. Expected talaga na puputok yung oil. Pero caring-carry lang naman. So ayun na mga Bebshi, ang aking chocolate pie. So, ayan na mga Bebshi, ang ating chocolate pie. O, diba? Napakadali and napaka-chocolatey. So, titikman ko na.